So, yung pulis na nanutok ng baril sa isang siklista, mukhang QCLGU na ang maghahabla. Mga kotsero, QCLGU na maghahabla. Pag-uusapan natin ito maya-mayang konti lamang mga kotsero, no? Kasi this is quite new. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees mga kotsero sa pamamagitan ng Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa po kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details nyo at pwede na po kayo magpadala sa GCash, pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay may karagdagan pa kayong pwedeng ibigay na $20 kasi bibigyan nila kayong $20. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So ito na nga, mga kotsero. Kahapon, di ba kahapon, nangyari yung tutukan ng baril. Tapos nag-live, nag-upload agad tayo ng video kasi nag-viral siya eh. Sumabog eh. Madami na rin nagsalita mga kotsero. Actually, mamaya pupuntahan ko tong Hindi, umpisa ko na dito. Kasi, medyo nakakatawa lang yung pagpapalusot na ginawa ni Kuya, di ba? Ito yung, dadaanan ko lang to, very, 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 very slight. Kasi, natawa ako dito sa sinabi niyan to. Willie Gonzalez pala ang pangalan niya. Sabi niya, ang pakiusap ko lang po sana kasi masyado na po tayong sa social media ngayon. Sana yung mga vlogger, sana maging responsable sila. What? Paano namin naging kasalanan to? Paano namin naging kasalanan to? Kami ba yung nanutok ng barel? Sinabi ba namin tutukan mo siya ng barel? Hindi, di ba? Anyway, sabi niya, hindi nila alam ang punot dulo. Marami ka agad magko-comment, nakita, nagkasa, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Okay? Yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang ho, yung pinakiusap ko na sa mga vloggers ngayon. Kasi kawawa naman yung mga anak ko, mga kapamilya ko, parang ang sama-sama kong tao. Okay. Mr. Gonzales. Unang-una po, kung napahiya po kayo dito sa mga nangyari, hindi po kasalanan ng mga vloggers yun. Kasalanan nyo po yun. Kayo yung nagkasa ng baril eh. Kayo yung nakipag-away sa kalsada. Kayo yung ng suntok o ng batok o ng hampas ng baril, hindi natin alam. O sabihin lang natin ang batok, yung pinakamagaan na lang. Ikaw yung ng batok doon sa nagsiklista. Ikaw yung bumangga doon sa siklista, di ba? Nandun sa video eh. Pausod na si kuyang ganun eh. O tawag dito? Paalis na eh. Tapos hinarangan mo pa. Tumama pa nga siya doon sa driver side na pintuan, di ba? Ikaw yung gumawa ng lahat ng yun. So, pangalawa, it's a public place. Kung nakita nila na parang may ganap at inisip ng mga tao na, re-record ko to tapos i-upload ko sa Facebook. There's nothing libelous about it. It's documenting an event in a day. Malay ba nila na maglalabas ka ng baril at tututukan mo ng baril yung siklista? Huwag nyo pong ipasa sa ibang tao yung pagkakamali nyo. Kayo po ang nagkamali. Parang pinalalabas nyo pa na kaya nangyari sa inyo to kasi na-record kayo ng vlogger. Buti nga na-record ng vlogger para nalaman ng tao kung ano yung mga nangyayari na hindi maganda. Nagkataon lang, kayo yung gumawa. Ayun lang. Gandun lang ako. Huwag nyo isisi sa amin yan. Kasalanan nyo yan. Kayo ho ang naglabas ng baril. Kayo ho ang nagkasa ng baril. Kayo ho ang nagtutok ng baril. Huwag nyo isisi sa amin yan.
Anyway, tuloy natin. So ito na nga. Dahil dun sa viral video na yun, na isinisisi sa mga vloggers na napaka-irresponsable doon namin, sana po kayo po muna natutong maging responsableng gun owner, di ba? Anyway. Ito ngayon ang sabi. Retiradong pulis na nanutok ng baril sa siklista, balak ng kasuhan ng QC government. O patay. O QC government na kalaban mo. Mr. Gonzales. O hindi lang yan, mamaya may mga dagdag pa. Sabi, desidido ang Quezon City government na kasuhan at hindi palalagpasin ng lokal na pamahalaan ang panunutok ng baril ng retiradong pulis sa isang siklista na naganap sa lungsod. Sa mayor na kayo magpapaliwanag. Nabatid kay Quezon City Mayor Joy Belmonte na bagamat hindi na interesado ang siklista na maghain pa ng reklamo laban sa retiradong pulis na si Willie Gonzales, nais pa rin ng lokal na pamahalaan na panagutin ang retiradong pulis, which I think should be the case. It should be the case. We are appealing to the complainant to come forward so that Willie Gonzales, whom I consider a menace to society, menace to society na siya, is held accountable. We want to assure the cyclist that we will extend legal assistance as well as put him and his family in our protection so that justice is served. I will not allow this case to be whitewashed. Maaaring natatakot ang biktima na humarap dahil ang nakatapat niya ay taga-gobyerno. Nais nating bigyan diin na walang puwang ang karahasan sa ating lungsod, ayon kay Mayor Belmonte. QC government na gustong maghabla sa iyo, Mr. Gonzales. Inilabas ni Mayor Belmonte ang panawagan sa gitna ng pahayag ng dating pulis na naayos na ang issue. Ayan, nagkaayos na raw kasi sila. Kasabay nito, inutusan ni Belmonte ang QC People's Law Enforcement Board o PLEB na imbestigahan kung paano hinarap ng Quezon City Police District ang kaso dahil nagpahayag siya ng pagkadismaya kung bakit hinayaan ng Galas Police Station na mabilis na matapos ang insidente sa isang mapayapang kasunduan. Okay? Actually, wait, mamaya ako magko-comment tungkol dyan. Alam na natin lahat yan. Ito pa sabi ni Belmonte. This culture of impunity is not acceptable in QC and I have a duty and responsibility to maintain peace and order in our city and to send a strong message that acts such as those committed shall not be tolerated and that he must be held accountable. Yun. Mabigat-bigat na tong Mabigat-bigat na tong haharapin ni Mr. Gonzales. Sabi na grave threat ay kakaso eh. Kasi may baril. Kinasahan pa naman. At saka ito, slander by deed. Reckless imprudence. Yeah. Baka ano yan, reckless imprudence resulting to physical injuries. Yan. Yun. Grabe. Tapos violations of RA 10591 o kawalan ng license to own and possess a firearm at kawalan ng permit to carry. Wala siyang permit PTC? Wala siyang PTC? Baka dun sa Glock 17 niya, wala siyang PTC. Meron. Hindi ano yan. Hindi ko alam kung ba't kakasuhan siya ng neto. Hindi ko alam. Kasi ano yan eh. In fairness to Mr. Gonzales, meron siyang 4 na guns registered. Meron siyang 4 na, mamaya malalaman na, papakita ko sa inyo. Pero meron siyang 4 na guns registered. Tapos, meron naman siyang PTC. May permit to carry siya eh. So, ang weird kung kakasuhan siya nitong kawalan ng license to own, LTAP. Weird. But anyway, baka may mga detalye di tayo nakikita, pero weird lang kung kakasuhan siya niyan. Kasi merong, mamaya pag-usapan natin.
So ayun, so medyo ano to, no, medyo mabigat na tong kinakaharap ni Mr. Gonzales. Hindi na lang siklista to. QC government na to. QC government na to, sir. Mapapalaban ka dito. Baril pa more. Tutok pa. Okay. Tapos hindi lang yan, mga kochero. Hindi lang si LGU. Ito pa, isa. Ex-cop actions versus unarmed cyclist unforgivable. Ayan. Si Willie. Si Mr. Gonzales. Sino naman to? Si Senator JV Ayers ito. Alam nyo, mga kochero, si Senator JV, ano yan? Siklista talaga yan. Cyclist yan. Alam niyo naman yan. Lagi niyang pinopost yan eh. Lagi niyang pinopost yung yung pagiging cyclist niya sa Facebook. So, I'm pretty sure kung meron mang isa sa mga magagalit dito sa ginawa ni ni Mr. Willie, si Senator JB rin yun. Ang sabi, what happened between the ex-policeman and the cyclist settlement is between them. Actually, questioning ko pa nga yung settlement na yan eh. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung bakit. Pero, kung akong tatanungin, hindi ako pro Joy Belmonte pero sa palagay ko, tama yung gagawin ni Mayor Belmonte. Kung kung iimbestigahan, papaimbestigahan yung kung saan nagkaroon ng yung police station, kung saan nagkaroon ng settlement. Kasi mga kochero, sa ganun kasi kailangan walang coercion. Kontrata yan eh. Kontrata yan eh. So dapat walang coercion, walang duress, or hindi siya napipilitan kumbaga. Pag meron nun, pag nakitaan ng ganun, wala, invalid yung contract. Invalid yun. Actually, hindi pa nga siya voidable. Ano siya? Shucks, I forget what it's called. Pero hindi siya hindi mo siya pwedeng i-void kasi annulled yung contract. Wala siyang kapangyarihan from the very beginning kasi nga it's under duress or walang free will. So kung ako yung tatanungin, kailangan alamin kung talaga bang hindi napilitan yung siklista na pumirma dyan sa settlement na yan. Importanteng element yun. Pero for that to happen, kailangan magsalita yung siklista. But anyway, so what happened between the ex-policeman and the cyclist settlement is between them. But what is unforgivable is the drawing of a gun against a helpless, unarmed cyclist. Totoo yan. The ex-cop should still be charged for grave threats, but unfortunately, the cyclist seems to have been intimidated. But I think, sinabi nga ni sinabi rin ni Torre ba yun? Na kung meron daw sa public na gusto mag-file ng kaso, kahit yung witness lang, kahit yung naka-witness, since it is a public case na raw, sabi, punta lang daw sila doon sa QCPD. Anyway. So yan, gusto rin na rin ni Senator JV na pakasuhan to, si Mr. Willie. Ito pa, dagdagan natin. DILG, Benner Abalos. Agoy! Ay, Diyos ko, I would not want to be in Mr. Gonzalez's position right now. DILG Secretary wants retired cop in QC road rage criminally charged. Ay, kasong krimen ang gusto. Agoy. Ayun na yun, yung grave threat. Interior Secretary Benner Abalos Jr. on Monday said that criminal cases should be filed against the retired policeman who was caught pulling on video pulling out a gun and cocking it in front of a cyclist during an altercation in Quezon City. Ayan. So for the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here. And to that point, I also agree. Agree ako kay Secretary Abalos dito. So,
Bakit ko nga pala nasabi na na baka pwedeng ma-annul yung contract? It's because of this. Ito, galing to sa post ni Raymond Fortun, yung abogado na nagpo-post tungkol dito. Ang sabi niya, ito siguro siya yung nagsabi nito na nasa taas, no? Yung nagbayad na sa'yo kaya katahimik na, sabi. Baka nagbayad na raw, kaya tahimik na. Sumagot yung siklista, sabi niya, actually, ako pa nga ang nagbigay ng 500 dyan kasi sa gas-gas daw ng kotse niya. Lito na ako that time. Diyos ko, bisikleta lang yan, bossing. Nakakabili ka nga ng 4 na baril, eh. Diyos ko. Kaso naghalo na ang pagod ko at gutom, kaya nag-usap na kami para matigil na. Kasi mag-isa lang ako at nasa police station para matigil na usap. Para matigil, nag-usap na kami. Pero babayaran ko pa daw yung damage sa kotse, kaya binigay ko na lang yung 500. Nung una gusto pa kunin yung 800, sabi wala akong pangkain. Kaya nga nanginginig na ako kasi nanginginig na ako sa gutom. Pinapalabas niya kasi binangga ko, di naman nangyari 'yun. Saka nasa loob siya ng bike lane. Kaya tinapi ko ang sasakyan niya. Kasi mahuhulog na ako sa gutter pagdating sa unahan. Tumigil siya, pinagmumura niya ako kaya di ko pinansin. Nagulat lang ako na sinundan pala niya ako. Tapos ginawan pa nila ng mga UP yung kotse na di ko naman ginawa. Ika nga fabricated evidence. Ikaw ba kaya mo mayupi ang bubog ng kotse na nasa bike ka tapos nasa left side pa? Ay, my goodness, Mr. Gonzales. Grabe to. Kaya pwedeng ma-annul yung contract. Ma-annul yung contract. Ma-annul yung agreement. Kasi nga, if it is done under duress, tulad nun, mag-isa lang siya sa police station, sabihin natin may police doon, kung tropa-tropa nung isa, baka nagpakilala siya, Brad, retired ako na tropa. Ganto, ganyan. Wala. Mahirap. Buti na lang mga kutsero, umakto agad yung ibang mga miyembro ng PNP. Ito yung ginawa ng FEO. At saka ng FEO mga kutsero, ito yung pang firearms. Firearms Enforcement Office yata. Ayan. So yan yun. Panoorin natin ito. Of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the LTAP of the individual who was seen pulling his gun. And the sa mga di nakakalam, yung LTAP is a license to own and possess firearms. LTOPF. LTAP. Individual was identified as Wilfredo De Hoya Gonzales. Tapos na ang pribilehyo para magmay-ari ng baril ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang motorista na nakunan sa viral video na bubunot at nagkasanang baril sa isang siklista dahil sa sagutan sa trapiko sa Welcome Rotonda noong August 8. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief, Police Brigadier General Kenneth Lucas, malinaw na mali ang ginawa nito dahil lamang sa gitgitan at sagutan sa trapiko. Kaya naman kahapon, kinansila na nila ang license to own and possess firearms at firearms registration ni Gonzales. Kinumpiska na rin ng FEO kaninang umaga ang 3 pang baril na pagmamayari nito. This morning, we confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45. So malamang pinuntahan sa bahay ito or pinatawag sa opisina nila. Punta ka dito, dali mo lahat ng baril mo, surrender mo lahat. Grabe, no? And 1 9mm pistol. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington
also a caliber 45. And lastly, an arms core caliber 45. Uy, yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District. Kinumpirma naman Yun yung mas mahal yung dala niya, yung kinasan niya nun. Glock 17 daw yun sinabi nung General Torre, Glock 17 daw yun. Mahal yun, guys. Parang 50,000 yata isang ganun. Mahal yun. PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na dating pulis si Gonzales. Well, base dun sa official records na na-pull out natin, dati nga siya airport ng PNP and he was dismissed sometime 2018. Dismissed? So, kung ano man yung kaso, pinupull out na namin. But initially 2018, he was dismissed from the service. Sa naunang press conference ng Quezon City Police District, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na sila ng siklista kaya't hindi na umabot pa sa pagsasampa ng kaso ang insidente. Dismissed from service, no guys? Tindi. So hindi siya retired. Dismissed siya. Sinabi ko sa Facebook post ko kanina, sabi ko, hit him where it hurts sa pension. Mukhang di yata nagpe-pension si Kuya. Kung siya po ay dismissed, ibig sabihin, malamang sa malamang, hindi po siya... Malamang walang pension to. Ito. Ito yung pinagmula ng niya, dismissal niya. Pakita ko sa inyo. Ginaryo ni Tribune yung Daily Tribune. Ito yun. Gonzales was ordered dismissed by the Office of the Ombudsman along with 10 others, including his station commander in 2000 for releasing 2 Chinese nationals in exchange for 650,000 pesos. Ay. The 2 Chinese nationals, Jamie Tan and Albert Koo, were found to be carrying some 1.5 kilograms of methamphetamine hydrochloride, shabu. Shabu yan, guys. When they were arrested, medyo may hangin yan, a retired batchmate of Gonzales told this reporter. Ay, my goodness. Totoo, dismissed niya from service. Pero sa balita ni Tribune 2,000 daw. Pero sa sinabi ni mas maniniwala ako sinabi ni General Red Maranan. Kasi straight from the horse's mouth to source yan PNP talaga to 2018 daw siya dinismiss from service. So, kasi nga pinupull out daw yung kaso, kung ano daw yung kung bakit na dismiss, etc. Ay, my goodness. So, it seems, sir, mukhang ikaw ang nagpapamukhang masama sa sarili mo. Ay, hindi ko kasalanan ng vloggers to, sir. Kasalanan mo to. Well, I would not want to be in the position of Mr. Gonzales. I would never want to be in his position. But, masasabi lang natin, good luck na lang, sir. Daming galit sa'yo, sir. Pati national government, galit sa'yo. National government, yung mga senador, secretary, QCLGU. Ay, how you're going to make up for it, I don't know. But, good luck. Good luck na lang. Yan lang masasabi ko. Diyos ko. Kaya mga Kuchero, huwag natin tularan. Yun na lang ang lesson learned. Let him be a cautionary tale. No, na may mga bagay na dapat talaga hindi natin ginagawa. Kasama ho dyan ang number 1, road rage. Number 2, yung in the act of your rage, you will pull out a deadly weapon and threaten other people.
Wag go guys, wag. Please. Stop it. Just stop it. Okay. So hanggang dito na lang po tayo mga Coachero dito sa video na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.